Hi guys, so sagutin lang natin tong comment na to. Yung mahal nga daw kasi 500 lang nagagastos niya. Nanganak siya sa 3 kids niya sa health center, sa Lying In. Unang-una po, thank you po sa pag-leave ng comment, and swerte niyo po sa panahon po ngayon na mahal po yung mga bilihin. Swerte niyo po na 500 pesos lang po yung nagagastos niyo sa panganganak po ninyo, and nagiging maayos po yung panganganak ninyo sa mga anak niyo. Pero iba-iba po kasi tayo ng sitwasyon sa buhay, iba-iba rin po tayo ng priorities. Ako po bilang isang nurse na nagtrabaho ng matagal sa hospital at nag-practice ng matagal, mulat po ako sa iba't ibang klase ng sakit at iba't iba pong klase ng complications habang nagbubuntis, nanganganak at nagle-labor ang isang babae. Kaya po, isa po yun sa mga naging major life decisions po namin mag-asawa, na kapag nanganak po ako, gusto po namin ay sa best hospital setup at best doctor, and lahat po ng best. Yun po yung bibigyan namin sa mga anak namin. Kasi nga po, kanya-kanya po tayo ng priorities. Ako po, hindi po ako maluhong tao. Hindi po ako mahilig sa mamahaling sapatos, bag. Hindi po ako pala-upgrade ng cellphone. Hindi po ako mahilig sa mga alahas. Bihira lang din po ako mag-travel. And hindi rin po ako masyado yung sa mga self-care, yung pamassage, pasalon. Wala nga po akong skincare, or yung mga bihira nga po ako yung mga mag-lotion, ganyan. Dito lang po ako natututong mag-makeup para po sa pagko-content. So, hindi rin po ako yung mga eyelash extension, nail extension. In short po, kanya-kanya po talaga tayo ng pinagkakagastusan. Kung yung iba po gusto ng magagandang eskwelahan para sa anak nila, yung iba gusto ng engranding gastos sa kasal, engranding birthday yan palagi, taon-taon. Ako po, ang luho ko lang po talaga ay yung best healthcare para po sa mga anak ko, bilang nurse nga po ako. Dahil meron po akong na-witness before na yung pinsan ko, able naman po silang mga anak sa private hospital, sa maayos na hospital. Pero hindi ko po alam kung nagtipid po sila or kung anong nangyari. Sa Lying In po siya ng anak. Tapos nagkaroon po ng pagkakataon na naubusan po siya ng dugo and kailangan po siyang salinan ng dugo. Pero wala pong available. So, ang ending nga po, nawala po siya. So, naiwan pong ulila yung anak niya. Meron naman po akong mga kaibigan na pinipili nilang mga anak sa yung mga hospital lang po na private na dito po sa town namin. Maayos naman po. Kaso nga lang, nagkaroon ng parang emergency po yung sitwasyon niya, pero hindi rin po nabuhay yung baby. Premature din po yung baby. So, sa isip ko po, gusto ko po talaga wala pong magiging window chance or walang margin of error sa buong process ng yung pregnancy, labor, and delivery ko. Kasi bilang nurse, takot po akong magkaroon ng aberya, magkaroon ng bolilyaso, or ayoko pong magkakaroon ng yung window chance na ay hindi prepared to, walang ganito, walang available na ganito, kailangan ng ganito pero wala. Gusto ko po lahat ng best mapoprovide po namin sa mga anak ko. Kung kailangan ng OR dahil may biglang nakita pagkalabas nila, may available na OR. Kung naalanganin yung health nila pagkalabas, may available na neonatal ICU. Kung kailangan ng blood, kung kailangan ng mga specialized doctors, kailangan ng mga critical care doctors, may mga available. Hindi yung ililipat-lipat pa, mag-ambulance pa. Gusto ko po, naka-ready lahat. Wala nang iisipin, wala nang kumbaga hahanapin, lahat available na at hand or on hand. Kaya, yun po yung napili namin na hospital na panganganakan ko. Yun po talaga yung isa sa mga major investment na naisip namin. Kasi nga, totoo naman na prevention is better than cure. So, gagastos ka sa prevention or gagastos ka ng malaki para sa gamutan. Parang sa pagbabakuna lang po, pipiliin nyo kung saan kayo gagastos. Sa mga bakuna ba, pero maiiwasan yung mga sakit na pwedeng ikadulot ng pagkaka-hospital ng anak nyo. O magtitipid kayo sa bakuna, tapos one time man na magkasakit, kailangan nyo ng 5, 10, 15, 30, 50, 200,000 para sa isang major na pagkakasakit lang. Isang confinement lang. Pwedeng ganun kalaki yung ubusin natin. So, yung gagastusin natin all throughout the years para sa mga vaccines nila, kasi may mga vaccines po na wala sa health center. Okay lang nakunin niyo sa health center yung mga available doon. Pero yung mga wala doon, na kailangan nyo talaga sa private doctors, maganda po talaga laanan po natin siya.
Kasi pwedeng makaiwas tayo dun sa mga sakit na pwede nating pagkagastusan na malaki. So, mamimili lang naman tayo kung gastos na hirap yung katawan ng anak natin o gastos na healthy sila at nakaiwas na sila dun sa mga possible na pwede nilang mga maging sakit. So, medyo nalihis na po tayo, pero yun lang din naman po yung point ko na kaya po, dun yung napili namin para ma-prevent po yung any complications or any chance na may magagawa pa pero hindi na nagawa. Masisave pa, masasalba pa yung buhay ng anak namin or yung buhay ko pero hindi nagawa. So, gusto po namin yung lahat ng best o lahat ng kaya namin gawin, ibubuhos namin para wala kaming pagsisisihan sa bandang huli. Kasi po ako personally, feeling ko po hindi ko po talaga kakayanin kung may mangyayaring masama or maalanganin po yung buhay ng mga anak namin. Kasi sobrang takot po talaga akong mawala ng anak. Takot po ako mamatayan ng anak. Hindi ko nga po maisip yung malalaglagan, yung ganun. Parang hindi ko po kakayanin. Hindi po kaya ng mental health ko. Hindi po kaya ng mentalidad ko. Baka po mabaliw ako. Yun po. Kaya isa po yun sa mga dahilan. Yun lang po. Thank you.